Makukuha na kaya ni Soho ang pagiging descendant ng Monarch of Distraction? Dahil sa chapter na ito ay pagpipilian na ng ating bida kung ano ang gusto niyang magiging class na babasag sa pinakamalakas na Monarch, which is ang kanyang ama na si Song Jinwoo. At mukhang mayroong gagawing sorpresa si Soho mga lods, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! At pasensya na pala kayo mga lods kung ngayon lang tayo nakapag-upload dahil nagkasakit ako. Hayaan nyo mga lods dahil babawi tayo sa next chapter. Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaharap na ang dalawang Soho at isa namang panibagong bersyon ng makakalaban ng ating bida, ngunit base sa pananamit, ito ang bersyon na Soho na kaka-awaken lang. Naguguluhan ng ating bida dahil mayroon itong hawak na dalawang espada. Kaya napaisip siya na ang tutorial Soho at ang baby Soho ay nag-exist sa nakaraan. At base sa nakikita niya, ang weapon na hawak nito ay ang Rakan's Fang at ipinakita din sa system ang pangalan ng isa pang espada ay Vulcan Horn Swords. Kaya napatanong ang ating bida kung nalikha ba ang Soho na ito dahil sa system error at bigla nga siyang napapost ng nakitang stats at unti-unti siyang napangiti kung saan bigla ang umatake ang ating bida mga lods at nag-unleash ng sipa at sinabing finally mayroon na ring lumitaw na kalaban na kaya niyang harapin. Kagad namang nadepensahan ng old version Soho ang atake gamit ang dalawang espada at sa lakas ng sipa ng ating bida napaatras ang old version Soho. Sinabi ni Soho na mas superior ang kanyang level at stats compare sa Soho na to. At nakita niya sa status window na nasa level 32 lang ang kalaban, especially sa strength na way far behind sa tinataglay niyang lakas, na kung susumahin, siya ay nasa level 40 at doble ang strength points niya compare sa kalabang Soho. Ngunit nagulat na lamang siya nang ipinakita ng system na nagtataglay pala ito ng skill body enhancement at ang attack power at defense power nito ay kasalukuyang ina-apply ngayon sa sarili. Mayroon din itong skill na Wind of the Grassland at kahit mobility speed and attack speed ay biglang tumaas. Ginamit din ito ang skill na Titan Armor at pati na rin ang defense power enhancement na totally sobrang OP talaga mga lods compare sa kanya kahit lamang siya sa statistics. Nagulat na lamang si Soho at hindi makapaniwala na kung papaanong nagkaroon ng body enhancement skill ang Soho na to na katulad sa kakayahan ni Amot at mayroon pang napakaraming buff. Biglang nag-unleash ng slashing attacks ang kalabang Soho na minabuti namang iniwasan ng ating bida at na-realize niya na kahit ang skill na Storm Slash ay nagagawa rin pala ng Soho na to. Kaya hindi na nakapagpigil pa ang ating bida at kaagad niyang kinuha ang Kasaka Dagger upang makipagsabayan na makikitang sabay nagtagisan ng lakas ang dalawa gamit ang Storm Slash skill. Habang nakikipaglaban, nagpasalamat si Soho na itinabi niya ang Kasaka Dagger dahil natatakot siya na baka ito ay masira sa dalawang Soho na unang nakaharap niya, which is ang baby Soho at ang tutorial Soho. Biglang nagilitan ng mukha ng ating bida sa tindi ng palitan ng slashes. Ngunit ang pinagtataka niya ay bigla niyang naalala kung paano niya tinalo si Brooke. Bagay na nagpadilat ng mata ni Soho kung ano ang mga alaala na to. At napatanong siya kung ito ba ay isang mental attack. Muli na namang nagilitan ang braso ng ating bida at mayroon na namang siyang naalala ngunit this time kasama niya na si Miho na tumatakbo, which is isang alaala na hindi sa kanya. Kaya nagtataka na talaga siya kung nakakatanggap nga ba talaga siya ng mental attack during mangyayari ang injury galing sa kalaban. Nakapag-decide si Soho na umatras muna upang magkaroon ng malawak na space sa pagitan nila. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nagbigkas ng salitang Arise ang kalabang Soho kung saan mabilis na umatake ang hindi kilalang shadow at sa sobrang bilis nito mga lods parang kisap mata ang dalawa na nagpapalitan ng atake na sinasabayan din talaga ni Soho ang bilis nito. Nagkagisgisan ng weapon ng dalawa sa sobrang intense ng laban at nakita ni Soho na nagngangalang Kwai ang shadow na ito na mayroong rank na knight. Ngunit ang mahirap dito mga lods ay nagsimula ng mag-engage ang kalabang Soho at kaagad nag-unleash ng atake gamit ang Vulcan Horn Swords at buti na lang mabilis itong naiwasan ng ating bida. Naging 2v1 ng laban, ngunit ang pinagtataka ng ating bida kung papaanong nagawang makapag-summon ng Shadow Soldier ang Soho na to, hindi naman niya kayang mag-store ng Shadow noong siya ay level 32 pa lamang at ang malala pa nito, the more na nakikipaglaban siya, the more niya nare-realize na ang memories na dumadaloy sa kanyang isipan ay pagmamay-ari ng Soho na ito at talagang nararanasan ng kalabang Soho ang mga alaala na ito sa ibang mundo. At ang mundo na yun ay mayroong different Bero,
ibang Aizelan Grey at kahit si Amot. At nandiyan din siya na maayos na inaasikaso ang mga incident kasama ang kanyang mga teammates. Ipinakita din sa mga alaala na binibigyan din talaga ang Soho na ito ng mga quest sa pamamagitan ng system na good at fit sa kanyang sitwasyon at pareho din silang patuloy na lumalakas habang binibigyan ng mga trials. Hindi niya alam kung bakit, dahil ba sa error kaya nalikha ang mga alaala sa lugar na ito. Tumalsik ang dagger ni Soho kaya tinake advantage ng Shadow Soldier ang pagkakataon at kaagad nagsagawa ng pag-atake, ngunit mukhang bahagyang napangiti ang Shadow Soldier dahil instead na kamao ang tumama, bigla niyang binago ang shape kaya tumagos sa kamay ni Soho ang sharp shadow na nilikha ng Shadow Soldier. Napatanong ang ating bida na wikang bakit palagi mo akong binibigyan ng ganitong pagsubok na sobrang hirap at bakit kailangan niya palaging malampasan ng kanyang limitasyon na para bang tinatanong ni Soho ang kanyang ama na siyang nagreprogram ng system. Dagdag pa ng ating bida na hindi lang basta pagsubok ang kanyang nararanasan dahil namatay siya ng daan-daang beses sa sobrang lakas ng kalaban. Muli na namang nagsagawa ng pag-atake ang kalabang Soho sa pamamagitan ng pag-sneak attack sa likod ng ating bida at ang Shadow Soldier ay napangiti since nagawa niyang mastak ang kamay ni Soho at hindi na ito makakawala pa sa gagawing atake ng kalabang Soho. Subalit, ang atake na yun ay parang mga matutulis na metal na nagbabanggaan dahil ang Shadow Soldier ay inabsorb lang naman sa kaliwang kamay ni Soho mga lods at inilipat sa kanang braso upang gawing Shadow Weapons Gauntlet na kasalukuyang pinipigilan ang dalawang espada ng kalaban. Sinabi ni Soho na mayroon siyang nadiskubrihan matapos siyang maranasan ng numerous despair na ang maupo lang at walang gagawin ay hindi talaga mapapabuti ang sitwasyon. Nagpakawala si Soho ng suntok na kaagad namang nadepensahan gamit ang dalawang espada. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos dahil kakasimula pa lang ng ating bida mga lods na kaagad pinakawalan ang napakaraming sunod-sunod na suntok na siyang nagpapahirap ng gusto sa kalabang Soho. Wika ng ating bida, hindi naman sa system error ang problema kung nagkakaroon talaga ng error. Ang problema dito kung paano niya ginamit ang system na sa simula pa lang ay mali na. Dahil hindi dapat ang system ang nagpapalakas sa kanya, kundi siya mismo ang dapat gumamit sa system upang lumakas. Napansin ni Soho na mayroong gagawing counter ang kalaban kung saan buong lakas nitong ginamit ang dalawang espada upang hindi niya ito mapigilan gamit ang Shadow Gauntlet kaya minaiging iniwasan ni Soho ang atake na siyang nagdulot ng distraction sa floor at makikita natin dito mga lods na nag-fade ang gauntlet sa braso ni Soho habang umiiwas dahil inilipat pala ng ating bida ang Shadow Weapon from Shadow Gauntlet into leg armor na isang dagger greaves at sinabing hindi ko lalakarin ang landas na ginawa ng system para sa akin dahil magbabago ang aking kinabukasan depende sa gusto kong desisyon. Pinakawalan ni Soho ang napakalakas na sipa na siyang nagpatalsik sa kalaban ngunit nagawa pa nitong makuha ang balanse gamit ang dalawang espada subalit hindi na nagatubili ang ating bida dahil mabilis na malakidlat na nakapagdash at gamit ang coated ruler's authority punch sa pulsa sikmura ang kalabang Soho. Lumikha ito ng malakas na pagsabog, ngunit hindi pa pala tapos si Soho dahil muli na naman niyang ginamit ang Shadow Weapons Gauntlet upang tapusin ng laban na siyang nagwasak sa pader at tuluyang nagpaupo sa kalabang Soho. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Nakahinga na ng malalim ang ating bida sa sobrang hirap ng pinagdaanan at sinabi ng system ang advancement quest na talunin ang kahit isa lang na nilalang sa likod ng pintuan ay nagawa niyang makleared at na-obtain niya ang title bilang The One Who Overcome Adversity. Ipinaliwanag ng system na itong title na ito ay binibigay sa isang nagtagumpay sa napakatinding hamon at the more mawawala ng stamina ang isang player, the more magkakaroon ng pagtaas sa stats. Magigain siya ng 1% stats every 1% stamina na mawawala sa kanya. So ibig sabihin, the more na manghihina si Soho, mas lalong nagiging deadly ang kanyang lakas o nagiging OP si Soho, especially na siguro sa pamatay niyang suntok.
Unti-unting nawawala na parang system glitch ang kalaban ni Soho at sinabi niyang finally, it's over. At ipinakita din ng Shadow na nasa kamay ni Soho ay parang system din na unti-unting nawawala. Nagkaroon ng analyzation ng system sa movement ni Soho to determine a suitable class para sa kanya. At sinabi nitong pinili daw nito na makipaglaban instead na yumuko sa kalabang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang kanyang isipan daw ay hindi bumigay sa kabila ng daang-daang beses na nakaranas ng pagkamatay at nagawa nitong ma-accomplish ang physical at mental growth kahit na nasa sitwasyon kung saan hindi nito kayang palakasin ng sarili sa pamamagitan ng pag-level up. At idinagdag pa ng system na ang kanyang pagkamalikhain ay laging naghahatid sa kanya ng positibong solusyon sa oras ng krisis. At ang kanyang matatag na determinasyon ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa kanyang mga teammates na tinitiyak na mararating ang lahat ng kanilang layunin basta magkakasama-sama. Sinabi ng system na mamimili si Soho sa pagitan ng tatlong class, bagay na nagpadilat ng mata ng ating bida nang lumitaw ang tatlong magkaibang classification. Una, ang Shadow Descendant. Kung pipiliin daw ni Soho ang class na ito, ang system ay magiging gabay sa kanya upang siya ay magiging tagapagmana ng Shadow. Pangalawa, ang Soul Striker. Sinabi ng system na batay sa mga nakaraang data, ang player ay binigyan ng pagkakataon upang pumili ng isang hidden class, which is ang Soul Striker. At kapag pipiliin niya ito, ang dating mga stats ay hindi na may babalik at mawawala na ang mga shadow skills. Pangatlo ay ang hidden class. Naging questionable ng class na ito pagsamantala dahil ito ay recommended in consideration sa kakayahan na naaayon para kay Soho. Ang hidden class na ito ay nagdidepende kung ano ang kanyang na-achieve during advancement quest. At kapag ito ang kanyang napili, ang shadow skill ay tuluyan na ring mawawala. Na-confuse ang ating bida dahil una, ang class na tinahak niya na walang magbabago. Pangalawa, ang class na tinahak niya sa nakaraan. At ang pangatlo ay ang class na mawawala sa kanya ang lahat at mararanasan na naman niya muli ang panibagong kapangyarihan. Kaya siya ay napauwi ka na, are you kidding me? Sinabi ni Soho, naranasan niyang mamatay dito ng ilang ulit at makukuha lang niya ang isang reward matapos niyang pagdaanan ng ganitong napaka-imposibleng advancement quest kung saan kinuha ni Soho ang tatlo at sinabing kukunin ko ang lahat. Kaya parang naghalo ang shadow at system error sa ginawa ng ating bida at ito ay inabsorb ng kanyang katawan at sinabi ng system, you have completed your advancement. Your class is. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Sa tingin ko mga lods, kaya kinuha ni Soho ang tatlo dahil na-realize niya ngayon na maaari naman siya mismo ang gagamit ng system upang lumakas instead na magre-rely siya lagi sa desisyon ng system upang maging malakas. Kaya kinuha niya ang tatlo since ito ay isa ring pagkakataon. At maraming nagsasabi mga lods na makukuha na ni Soho ang class ng Monarch of Distraction Descendant at mananatili pa rin ang skill ng Shadow Monarch. Kaya napaka-OP talaga ni Soho in the future mga lods dahil kinakailangan rin naman talaga since mga outer gods ang kanilang makakalaban. At dito lang magtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!